Mr. Silent Channel. Kabanata 641 hanggang 650. Hometown. 0641. Doon. Walang paggalaw sa pinangyarihan. Bitik. Si Teng Ziqiao ay nagmamadaling pinindot ng ilang beses, ngunit wala pa ring nangyari. Sa sandaling ito, naglakad na si Ye Fan sa harap ni Teng Ziqiao at tumingin sa kanya na may kalahating ngiti. Bakit, hindi ko maisip. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi sumabog lahat ng pampasabog mo. Puno ng gulat at pagkalito ang mukha ni Teng Ziqiao, hindi niya talaga maintindihan. Si Ye Fan ay naglabas ng isang metal na bola mula sa kanyang bulsa, na may ilang maliwanag na ilaw dito, at ang hugis ay napakapinong. Biglang napagtanto ni Teng Ziqiao na ang maliit na electromagnetic pulse na sandata na ito ang naging dahilan upang mabaigo ang kanyang remote control. Sabi ko, masyadong magaspang ang teknolohiya mo, anong edad na, at gumagamit ka pa rin ng mga remote control na pampasabog. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, inagaw niya ang remote control sa kamay ni Teng Ziqiao. Sa isang click na tunog, ang remote control ay durog. Agad namutla ang mukha ni Teng Ziqiao, hindi. Maingat kong inayos ang laro. Nakaramdam ng kaunting buntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso. Buti na lang at nakontak niya si Chu Yunyao at kumuha ng EMP sa babae kung sakali. Kung hindi, kailangan mo talagang magtrabaho ng husto. Kung pag-uusapan, malaki ang naitulong ni Chu Yunyao sa kanya, at dahil sa dahilan, dapat niyang tretuhin ng mabuti si Chu Yunyao. Nang makitang tapos na ang sitwasyon, itinaas ni Teng Ziqiao ang kanyang espada at sinaksak si Ye Fan sa tiyan. Gayunpaman, nahawakan na ng kamay ni Ye Fan ang talam ng maaga. Direktang nabali ang espada, at hinawakan ni Ye Fan ang kalahating hiwa na espada at direktang sinaksak ang ulo ni Teng Ziqiao. Walang oras si Teng Ziqiao na mag-react, kaya bumagsak siya sa lupa, na mukhang patay na. Para kay Ye Fan, ang pagpatay kay Teng Ziqiao ay walang halaga, at natural na hindi siya masyadong nasasabik. Tahimik siyang tumalikod at naglakad pabalik kina Su Qingzuo at Zhou Xinjiang. Ayos lang, Mrs., ilabas mo rito ang iyong lolo sa lalong madaling panahon, hindi magandang bagay na napapalibutan ka ng mga pampasabog, sabi ni Ye Fan. Siyempre gusto din ni Su Qingzuo na umalis ng mabilis, at sinabi kay Zhou Xinjiang, Lolo, umalis na tayo. Napangiti si Zhou Xinjiang, okay, good boy. Salamat sa iyo. Tatlo ang sumakay sa kotse ni Su Qingzuo, sa pagkakataong ito si Ye Fan ang nagmaneho at umalis sa development zone. Sa daan, natural na nagkaroon ng maraming problema si Su Qingzuo. Lolo, nasaan na ba kayo ng lola mo nitong mga nakaraang taon? Bakit narinig ko sa aking ina na wala ka ng buhay? Kung alam kong buhay ka, tiyak na mahahanap kita. Hindi mo ba alam ang aking buhay? Tanong ni Su Qingzuo. Napabuntong hininga si Zhou Xinjiang, sinabi na pala ng nanay mo. Kasalanan ko, huli na para pagsisihan ko ang ginawa ko noon. Matapos marinig ang kwento ni Zhou Xinjiang, sa wakas ay naunawaan na nina Ye Fan at Su Qingzuo. Ang buong kwento. Noon, dumating si Zhou Wenli sa Huahai mula sa Jiang Province upang magtrabaho. Pagkatapos niyang makilala si Su Changping, umibig siya at naging Su Qingzuo. Ngunit ang matandang pamilya Zhou ay napakahirap, at si Zhou Wenli ay hindi maaaring magpakasal sa pamilyang Su. Gayunpaman, sinabi ni Zhou Wenli sa pangalawang elder na gusto niyang manganak ng isang bata, ngunit sinubukan ni Zhou Xinjiang ang kanyang makakaya na pigilan siya, sinabi na kung magkakaroon siya ng anak, hindi siya uuwi o ang kanyang anak na babae. Si Zhou Wenli ay napakatigas ng ulo, kaya ipinanganak niya si Su Qingzuo at nagsumikap sa Huahai ng mag-isa, at pagkatapos ay nakilala niya ang trahedya ni Zhang Tao. Para kay Zhou Wenli, hindi siya naiintindihan ng kanyang mga magulang, at ang mahirap na buhay ay nagpagalit sa kanyang mga magulang, kaya sinabi niya kay Su Qingzuo na ang mga lolo't lola at lolo't lola ay namatay na. Sa nakalipas na 20 taon, ang lola ni Su Qingzuo ay pumanaw, iniwan si Zhou Xinjiang mag-isa, nakatira sa mga pensyon sa Jiang Province. Noong aalis na ang lola mo, pinag-uusapan niya ang tungkol sa nanay mo, at nalaman kong masyado akong walang puso, nadurog ang puso ng nanay mo, at nabigong gampanan ang mga responsibilidad ng isang lolo. Nasa balita ako, palagi kitang sinusundan. Alam ko na kalaunan ay bumalik ka sa pamilya Su at naging presidente ng Jinxiu Group, pero paano ako magkakaroon ng mukha para makilala ka? Sa ngayon, muntik na kitang mapatay, Xiao Shua. Napatawad na kita ng lolo, pasensya na sa nanay mo, napaluha si Zhou Xinjiang at umiyak ng mapait habang tinatakpan ang mukha sa kotse. Puno rin ng luha ang mga mata ni Su Qingzuo, ngunit hindi niya kinasusuklaman ang matandang nasa harapan niya. Kung tutusin, normal lang sa nakatatandang henerasyon na hindi matanggap ang pagbubuntis ng kanilang anak bago ikasal. Pagkaraan ng napakaraming taon, alam ni Zhou Xinjiang na siya ang presidente ng Jinxiu Group, at hindi siya pumunta para tanungin siya kung ano ang gusto niya. Hindi siya umasa sa kanyang lolo, kaya siya ay sumikat. Makikita na ang ugat ng matanda. Lolo, tapos na ang lahat.
Sa tingin ko kung nabubuhay pa ang nanay ko, matagal ka na niyang pinatawad. Papalitan ko siya sa hinaharap at pakikitunguhan kita ng maayos. Isasama kita sa Huahay, kahit papaano, napakalaki ng pamilya ko, walang masyadong tao, sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadaling umiling si Zhou Xinjiang, huwag, babalik na lang ako sa aking bayan sa lalawigan ng Jiang. Sa hinaharap, kung may oras kang makita ako, makontento na ako. Paulit-ulit na kinukumbinsi ni Su Qingzhou, ngunit si Zhou Xinjiang ay hindi ko gustong sumama at manirahan ng magkasama. Isinasaalang-alang na ang matanda ay may mga kapitbahay doon at sanay na siyang manirahan doon, pumayag lang si Su Qingzhou. Gayunpaman, hiniling din ni Su Qingzhou na kumuha ng propesyonal na yaya para pangalagaan ang pang-araw-araw na buhay ng matanda. Nakulong si Zhou Xinjiang ng isang araw at nagugutom, kaya pumunta silang tatlo sa isang restaurant at kumain ng lutong bahay. Sinamantala ang oras na ito, nakipagpalitan ng mensahe si Ye Fan kay Wu Yekang. Ang Ojion at Zhang Tao ay maayos na naayos ni Wu Yekang. Hindi plano ni Ye Fan na sabihin kay Su Qingzhou ang higit pa tungkol dito. Lolo, kahit gusto mong bumalik, manatili ka sa akin ng ilang araw. Hindi na kailangang umalis ng nagmamadali. Labis na nag-aatubili si Su Qingzhou na marinig ang sinabi ni Zhou Xinjiang na babalik siya sa Jiang Province sa hapon. Ngunit mukhang napahiya si Zhou Xinjiang, Xiao Shu, gusto ka ring makausap ni Lolo, at gustong malaman kung paano ka lumaki sa paglipas ng mga taon, gayunpaman, may mga manok at pato, pusa at aso pa rin si Lolo na naghihintay ng pagkain, ay sa sandaling lumabas sila, walang mag-aalaga sa mga halimaw na ito. O maghintay sa susunod na pagkakataon, hahanap ako ng mag-aalaga sa akin, at pupunta ako sa Huahay para magtipon sa iyo. Lolo, nag-aalaga ka pa rin ba ng manok at pato? Nagulat si Su Qingzhou, ito ay medyo malayong bagay para sa isang babae. Bilang isang kababayan, maaari tayong makalakam ng pera para ibenta sa mga pista. Ako ay matanda na, at ako ay walang ginagawa kapag ako ay walang ginagawa, nakangiting sabi ni Zhou Xinjiang. Nag-alinlangan si Su Qingzhou at tumingin kay Ye Fan na nagluluto ng kanin sa tabi. Naunawaan ni Ye Fan at nakangiting sinabi, ako na ang magdadrive, sabay nating ihatid ang lolo ko pabalik sa aking bayan, andito pa rin sa loob ng 3 oras. Hindi. Babalik lang ako sakay ng bus. Alam ko ang daan. Mabilis na ikanaway ni Zhou Xinjiang ang kanyang kamay. Sinabi ni Ye Fan, Lolo, kailangan mong ipaalam sa amin ang iyong daan, kung hindi, paano kita mahahanap sa susunod? Natigilan si Zhou Xinjiang saglit, at talagang nag-aatubili siya, kaya tumanggaw siya ng may masayang ngiti. Pagkatapos kumain, tinawagan ni Su Qingzhou si Chenya at sinabing gusto nilang lumabas, at pagkatapos ay sumakay silang tatlo sa expressway at nagtungo sa Jiang Province. Habang nasa daan, si Su Qingzhou ay lubos na nasa sabik, nakikipag-usap kay Zhou Xinjiang tungkol sa kanyang ina, at umaasa na makita ang lugar kung saan lumaki ang kanyang ina. Kabanata 0642 Clan 0642. Makalipas ang 2.5 oras, ang kotse ay nagmaneho mula sa pangunahing kalsada patungo sa isang rural na seksyon na may mga gamulong burol at ilang mga plantasyon. Isang paliko-liko na ilog ang dumadaloy, at karamihan sa mga nayon sa tabi ng ilog ay mga bahay bakiran at mga magsasaka na naghahanap buhay sa pamimites ng tsaa. Habang ang mga burol ay naging mga bundok, ang kalsada ay naging mas paliko-liko, at unti-unting nagkaroon ng ilang mga seksyon ng paliko-likong mga kalsada. Akala ko makakarating ako roon sa loob ng 3 oras, ngunit tumagal ng halos 4 na oras upang makarating doon. Ito ay isang nayon na napapaligiran ng mga bundok sa 3 panig. Ang nayon ay mukhang napakalaki, na may pattern ng checkerboard at ang mga bahay ay matatagpuan sa maayos na paraan. Ang isang maliit na ilog sa pasukan ng nayon ay dumadaloy sa mga terrace na bukid sa di-kalayuan, na may pakiramdam ng isang paraiso. Pero kung ikukumpara sa ilang barangay na dumadaan sa kalsada, halatang atresado ito, at parang walang gaanong turismo. Maliban sa isang kalye sa gitna, may ilang mga tindahan para sa pang-araw-araw na pangangailangan at mga produktong pang-agrikultura, at mayroon lamang ilang mga tindahan sa nayon. Karamihan sa mga kalsada sa nayon ay sapat lamang para madaanan ng isang sasakyan. Ang Mercedes-Benz ni Su Qingzhou ay partikular na kapansin-pansin sa ganoong lugar. Kung tutuusin, ang mga magsasaka dito ay karaniwang gumagamit pa rin ng mga motorsiklo bilang transportasyon, at mayroon ding mga kotse at ilang mga van at maliliit na truck. Nayon ni Zhou. Nagulat si Su Qingzhou nang makita niya ang isang tapyas ng bato sa pasukan ng nayon. Lolo, lahat ba ng tao na may apelyidong Zhou ay nasa nayong ito? Oo, lahat sila ay ipinamana ng isang matandang ninuno, at lahat sila ay may apelyido na Zhou. Medyo malayo dito. Mayroong 2 minibus araw-araw sa tanghali at gabi, kaya't huwag mo itong sayangin, nakangiting sabi ni Zhou Xinjiang. Paano po lolo, sa tingin ko ay napakaganda ng mga tanawin dito, kakaunti ang mga lugar na hindi polluted tulad nito, at walang pumupunta dito para sa turismo. Kung ito ay talagang binuo, sa mga kondisyon dito, sa tingin ko ito ay tiyak na magiging isang sikat na turismo.
Sinakspot, sabik na subukan ni Su Qingzhou. Oh, Xiaoshu, huwag mong sabihin ito sa nayon, hindi ito masasabi, nagmamadaling payo ni Zhou Xinjiang. Matapos marinig ito, maging si Ye Fan, na nagmamaneho, ay nataranta at tumalikod at sinabing, Lolo, may mali ba sa sinabi ng asawa ko? Nagulat din si Su Qingzhou, masama bang magturismo? Ang mga taga-nayon dito ay ayaw yumaman. Napabuntong hininga si Zhou Xinjiang at itinuro ang harapan, pumunta ka muna sa bahay ko, gabi na, huli na, ipagluluto kita ng mga pagkain, maupo ka at dahan-daang magsalita. Dumating ang sasakyan sa pintuan ng isang lumang dalawang palapag na bahay. Ang kotse ay maaaring magmaneho sa pintuan, at mayroong isang bakuran ng pagpapatayo ng butil sa loob. Sa sandaling ito, ang buwan ay nasa mga sanga, at ang simoy ng hangin sa gabi ay banayad. Pagkababa ko ng sasakyan ay bumukas ang dim light bulb sa pintuan. Isang babaeng magsasaka na nasa edad 60 o 70s na may dalang sanggol ay biglang lumapit mula sa isang katabi, Brother Xinjiang, may bisita ba sa bahay? Zhou Xinjiang mabilis siyang nagpakilala ng nakangiti, Ami, ito ang anak ni Wenli, si Xiaoshu, at ang aking apo na si Ye Fan. Pinabalik nila ako. Kailan? Narinig ito ng babaeng magsasaka, masaya niyang sinabi, Oh, iyan ang sinabi mo, Xiaoshu, sino ngayon ang presidente ng isang malaking kumpanya? Kapatid na Xinjiang, handa ka na bang makilala ang iyong apo? Binabati kita, maaari mong matamasa ang kaligayahan sa hinaharap. Sabi ko, napakagandang kotse, parang $100,000. Masyadong mayaman. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzhou, at sa wakas ay napagtanto kung gaano katresado ang nayon, maging ang Mercedes-Benz ay hindi magkakilala, at ang isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong yuan ay talagang inakala na ito ay nagkakahalaga lamang ng $100,000. 10,000 ang nadama tulad ng isang astronomical na numero. Gayunpaman, bagamat naiingit ang babaeng magsasaka na ito, hindi siya nakakaramdam ng labis na kasakiman, nanalangin lang siya kay Zhou Xinjiang, at pagkatapos magtanong, ngumiti siya. Nahihiyang sinabi ni Zhou Xinjiang, huwag na, sa aming nayon, maraming matatandang babae ang hindi pa nakapag-aral, kaya kakaunti ang kanilang kultura at kaalaman. Sinabi rin ng lola mo na hindi mo na kailangan mag-aral, at ang babae ay mabait kung walang talento. Sa tingin ko, isang anak na babae, siya ay magtatapos ng high school. Sino ang nakakaalam? May kultura ang iyong ina at gustong lumabas para makita ito. Umalis ako, ngunit hindi ako bumalik. Lolo, ayos lang, sa tingin ko medyo simple lang si Lola, kaya okay lang, at least carefree, sabi ni Su Qingzhou. Kung gayon ang mga bata dito ngayon ay nag-aaral. Tanong ni Ye Fan. Tumango si Zhou Xinjiang, nabasa ko na ito ngayon, napakaraming kabataan sa nayon ang lumabas din para magtrabaho. Sabi ng tatlo at pumasok na sa bahay. Hinubad ni Zhou Xinjiang ang kanyang coat at nagsimulang magtrabaho sa loob at labas. Pumunta siya sa kalan para gumawa ng palayok ng kanin bago pakainin ang mga hayop. Nang makita ang kalan, nagkusa si Ye Fan na tulungan si Zhou Xinjiang na simulan ang apoy. Inakala ni Zhou Xinjiang na hindi malalaman ni Ye Fan at gusto siyang turuan, ngunit mahusay na sinindihan ni Ye Fan ang apoy, kinuha ang apoy na pala, at pinaunlad ang apoy. Nais ding tumulong ni Su Qingzhou, ngunit maaari lang siyang maglinis at maghiwa. Hindi niya alam kung paano ayusin ang karamihan sa mga gamit sa lumang kusina. Sa tulong ng dalawang tao, gumugol si Zhou Xinjiang ng 1 oras sa pagluluto ng 4 na putahe at 1 sopas. Dahil walang karne, at walang oras para pumatay ng manok at itik, makakapag-scramble lang ako ng ilang mga itlog at gumawa ng 1 mangkok ng sabaw ng itlog at mustasa. Ang natitira ay mga pagkaing vegetarian. Ye Fan, gusto mo bang uminom? Mayroon akong rice wine, masiglang tanong ni Zhou Xinjiang. Tumango si Ye Fan at gustong subukan, salamat, lolo. Salamat, salamat. First time mong pumunta dito, kaya't napakasama ng pakikitungo ko sa iyo. Magstay ka ngayong gabi. Papatayin ko ang 2 manok at pato bukas, pupunta ako sa palengke para bumili ng 1 piraso ng karne, at kumain ng masarap. Ang Zhou Xinjiang ay ibang-iba ang lasa. Hindi na kailangan ni Lolo, hindi natin ito pinapansin, kailangan nating bumalik sa trabaho bukas, sabi ni Su Qingzhou. Oh! At saka, mayroon kang napakalaking kumpanya na dapat pamahalaan, paano ka mag-aaksaya ng maraming oras dito? Tinapik ni Zhou Xinjiang ang kanyang noo, nalilito ako, pagkatapos ay kumain tayo ng mabilis at ihatid ka pagkatapos kumain. Bagamat gusto talaga ni Su Qingzhou na manatili ng ilang araw at samahan ng matanda, may kailangan lang siyang harapin, kaya nasabi na lang niya, Lolo, maaari na tayong umalis pagkatapos mag-almusal bukas. Nang marinig na ang dalawa ay handang manatili ng 1 gabi, masayang tumango muli si Zhou Xinjiang, okay, ipagkakalat ko ang egg cake para sa iyo bukas ng umaga. Pagkatapos magbuhos ng alak at kumain ng mga gulay, natural na nagtanong sina Ye Fan at Su Qingzhou tungkol sa pag-unlad ng turismo ng nayon. Bilang isang negosyante, gusto pa rin talagang gawin ni Su Qingzhou ang isang bagay para sa bayan ng kanyang ina. Kung magagawa niyang isang mayamang nayon ang lugar na ito ay isang magandang bagay. Lolo, bakit hindi mo mabanggit ang pag-unlad ng turismo? Tanong ni Su Qingzhou.
Napabuntong hininga si Zhou Xinjiang, bumangon, pumunta upang isara ang pinto at bintana, umupo, at sinabi sa mahinang boses, "Kayo na ang lahat, si Ye Fan ay apo rin ng aming pamilya Zhou, kaya sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi naman sa ayaw yumaman ng mga tao sa aming nayon, sadyang hindi pinapayagan ng aming mga nakatatanda sa angkan at mga pinuno ng angkan na pumasok ang mga developer sa labas. Bukod dito, hindi nangangahas ang gobyerno na pakialaman ang mga gawain ng ating barangay. Ang lahat ng mga desisyon tungkol sa nayon ay dapat na aprubahan ng mga matatanda ng angkan. Ayos lang yan. Clan Elder. Clan Chief. Natigilan si Su Qingzhou, anong edad na, bakit ganoon pa rin ang tawag dito? Kabanata 0643 Bloodline. 0643. Narinig ni Ye Fan na ang ilang liblib na lugar, o ilang mga atrasadong lugar, ay may mga sinaunang alituntunin ng clan na nagpapatuloy hanggang ngayon. Gayunpaman, ang Zhoujia Village ay kabilang din sa maunlad na ekonomiyang lalawigan ng Jiang. Isang oras lang ang biyahe papunta sa upuan ng county. Paano magkakaroon ng ganitong sitwasyon? At walang news media na nag-uulat tungkol sa naturang nayon, sapat na upang makita na ang mga taga-nayon ay iniingatan ng mabuti ang lihim, o may ilang puwersa sa likod nito na nagtatago sa gayong nayon. Hehe, mahirap isipin, pero ganyan talaga, village ang tawag sa village namin, pero walang village chief, ang clan chief lang. Ang pinuno ng angkan ay inihahalal ng bawat pamilya sa nayon, at ang nakatatanda sa angkan ay hinirang ng pamilya, at noon pa man, nasa pamilya na ang magpasya. Ang pamilya. Ano iyon? Nalilitong tanong ni Su Qingzhou. Sinabi ni Zhou Xinjiang, sabi ko, ang aming pamilya Zhou ay may mahabang kasaysayan. Ayon sa mga matatanda ng angkan, ito ay libu-libong taon na. Umiral kami bago pa nagkaroon ng maraming nakasulat na record. Isipin mo ito, paano ito magiging posible para sa libu-libong taon ng pamana? Paano naman ang mga taga-gayong nayon? Ang pangunahing sekta ng pamilya Zhou ay dapat na hindi kayang tumanggap ng napakaraming tao. Sa makatuwid, ang aming pamilya Zhou ay may mga clan village sa buong bansa, at bawat nayon ay may clan elders na pinamamahalaan ng pamilya. Ano? Sa buong bansa? Lahat? Nasaan ang pamilya Zhou? Nagulat si Su Qingzhou. Umiling si Zhou Xinjiang at bumantong hininga, paano natin malalaman na isa lamang tayo sa maraming angkan ng Zhou, ang pinakamababang angkan? Kung gusto mong malaman kung nasaan ang pamilya natin, dapat may sapat kang talento para mapili ng mga clan elders. Ang mga talentong maaaring malikha ay ipapadala sa tahanan. Nang marinig ito ni Ye Fan, bigla siyang may naisip, at tila may kuryenteng dumadaloy sa kanyang isipan. Lolo, ikaw. Biglang naalala ni Ye Fan na noong iniligtas nila ni Su Qingzhou si Zhou Xinjiang, ang iba't ibang sinaunang martial arts at ang kanilang tunay na enerhiya ay tila hindi gaanong nagulat kay Zhou Xinjiang. Hindi gaanong nagtanong ang matanda tungkol sa sinaunang martial arts mula simula hanggang wakas. Bagay. Nakangiting sinabi ni Zhou Xinjiang, anak, gusto mo bang maunawaan ngayon? Haha. Alam ko, lahat kayo ay nagsasanay ng sinaunang martial arts, tama ba? Nag-react din si Su Qingzhou, at nagulat na nagsabing, Lolo, ibig mong sabihin. Zhou ang pamilya, ang mga mahuhusay na taong napili ay ang mga nagsasanay ng martial arts. Oo, ngumiti si Zhou Xinjiang at tumango, ang aming pamilya Zhou ay may tradisyon ng paglinang ng sinaunang martial arts mula pa noong sinaunang panahon. Ang pinakadalisay na linya ng dugo ay ang mga anak ng pamilya, na may espesyal na linya ng dugo. Sinasabing ang bloodline na ito ay higit pa sa mga ordinaryong tao, at ito ay ang kapangyarihang ipinamana ng mga ninuno noong unang panahon. Kapag nagising, ito ay napakalakas. Noong bata pa ako, nakarinig ako ng isang clan elder na umiinom noong ako ay lasing, sinabi ko na noong sinaunang panahon ng aming pamilya Zhou ay umiiral pa rin tulad ng mga immortal, na maaaring tumawag sa hangin at tumawag sa ulan, at makapangyarihan sa lahat. Gayunpaman, isang beses lamang na ang mga tao sa ilalim ng pamilya ay hindi naiintindihan ang pangkalahatang mga gawain ng pamilya. Kung noon pa man, maaaring hindi maniwala sina Ye Fan at Su Qingzhou, ngunit noong huling pagkakataon, nakatagpo ni Ye Fan ang libingan ng inapo ng isang maalamat na immortal, si Shen Shi, sa misteryosong sinaunang libingan. Bilang karagdagan, ang misteryosong bloodline ay nagpaalala kay Ye Fan ng Phoenix bloodline ni Xiao Ziner, at ang misteryoso at hindi kilalang background sa likod ni Xiao Ziner. Napalunok si Ye Fan, kahit na sa tingin niya ay hindi ito kapanipaniwala, medyo naniwala siya. Sa palagay ko ay hindi nagsasalita si Zhou Xinjiang. Higit pa rito, isang paraiso na may magagandang bundok at ilog, kahit na sa isang mayamang lugar tulad ng Jiang Province, walang developer na bumuo nito, nakamangha-mangha sa sarili nito. Xiaoshu, Ye Fan, saan mo natutunan ang iyong sinaunang martial arts? Tanong ni Zhou Xinjiang. Sa madaling sabi ni Ye Fan tungkol sa kanyang karanasan sa ibang bansa mula noong siya ay bata pa, habang si Su Qingzhou ay nagsalita tungkol sa pinagmulan ng pamilyang Su. Hindi napigilan ni Zhou Xinjiang na mapabuntong hininga, ang swerte ninyong dalawang bata. Dapat alam ninyo na ang mga anak ng ating pamilya Zhou ay walang talento at walang pagkakataong magsanay ng martial arts. Lolo, hindi ko maintindihan, kahit na ang pamilya Zhou ay napakatanda na at may malaking pamilya,
ngunit hindi na kailangang higpitan ang pagunlad ng nayon, di ba? Bakit hindi natin paunlarin ang lugar na ito? Hindi ba't makabubuting yumaman ang angkan? Nalilitong tanong ni Su Qingzhou. Dahil ito sa pamana ng dugo. Nang hindi naghihintay na magsalita si Zhou Xinjiang, sinabi ni Ye Fan. Oo, tumanggo si Zhou Xinjiang, tama si Ye Fan, ang pangunahing dahilan ay hindi namin gustong magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan ang aming nayon sa labas ng mundo. Sa katunayan, karamihan sa mga kabataang lalaki at babae sa aming nayon ng Georgia ay kasal sa loob ng angkan. Ang dahilan ay mas malaki ang posibilidad na ang mga batang isisilang ay magkaroon ng espesyal na bloodline na gustong gisingin ng pamilya. Sa sandaling magkaroon ng maraming intermarriages sa mga lalaki at babae mula sa labas ng mundo, ang posibilidad ng naturang mga bloodline ay magiging mas maliit at mas maliit. May ganito bang bloodline na lumitaw sa nayon? Tanong ni Su Qingzhou. Sinasabi na mayroong 600 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang aming Georgia village ay umasa sa ninuno na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, wala ng mga tanawin, napabuntong hininga si Zhou Xinjiang. Ito ay masyadong mapangahas. Dahil sa napakaliit na linya ng dugo, ang buhay ng libu-libong mga tao sa isang nayon ay napaka-stagnant. Pakiramdam ni Su Qingzhou ay napaka-hindi patas, hindi ba lahat ng tao sa nayon ay hindi nasisiyahan? Sabi ni Zhou Xinjiang na may mapait na ngiti. Nasanay na ako. Dito ako lumaki, at hindi ako nakaramdam ng gutom at lamig. Pagtanda ko, nakakuha ako ng pensyon. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit, at tahimik. Sa pangunahing pamilya, hindi biro iyon. Ang ilang mga angkan ay pinili noong sila ay bata pa at nagpunta sa pangunahing pamilya upang magsanay ng martial arts, ngunit kalaunan ay nalaman na hindi nila kaya, at pinatalsik pabalik. Narinig ko ang ilang mga tao na nagsasabi na ang ilang mga Panginoon sa pamilya ay lubhang nakakatakot, at hindi sila magaling. Maglakas loob na banggitin ang iba pang mga bagay. Kaya narito, ang lahat ay humanga sa kanilang sariling pamilya, at hindi maglakas loob na magsalita tungkol sa pagpapaunlad ng turismo at pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kapag lalabas tayo sa county, o lalabas para magtrabaho, kailangan nating makipag-usap sa mga matatanda ng angkan bago natin magawa. Sabi ni Ye Fan na may mapang-asar ng ngiti. Hindi ka taka-taka, kapag buntis ang biyenan ko sa labas, kayong dalawang matanda ay magiging tigas na tigas sa kanya. Sobrang taas din yata ng pressure sa clan, di ba? Napabuntong hininga si Zhou Xinjiang. Kapag nagpakasal ka at may mga anak sa labas, kadalasan ay kailangan mong makipag-usap sa mga matatanda ng angkan. Kung mag-asawa ka at magkaanak sa labas ng walang paunang kasunduan, mapapatalsik ka sa angkan, at hindi ka napapayagang bumalik sa nayon. Kaya kadalasan ang mga kabataang lalaki at babae dito ay hindi makikipag-usap sa mga tao sa labas ng walang autorisasyon. Isa pa, mahirap tayo rito, kaya ang mga lalaki at babae sa mga lungsod sa labas ay karaniwang minamalas ang mga tao rito. Speaking of, ito, medyo nahihiyang sinabi ni Zhou Xinjiang, Xiao Shu, huwag kang magalit, talagang hinikayat ko ang iyong ina na paalisan ka noon, para hindi ka ma-expel sa clan. Pero nagpumilit pa rin siyang ipanganak ka, at hindi na siya bumalik. Sinabi niya na namatay na kami ng lola mo. Sa katunayan, sinadya din niya na hindi niya kami makita. Kabanata 0644 Mga dilaw na larawan. 0644 Kailan? Narinig ito ni Su Qingzhou, naging malungkot ang kanyang mga mata, at lubos siyang nagpapasalamat sa pagpili ng kanyang ina. Sa simula, hindi alam ni Zhou Wenli kung anong uri ng pressure at sakit ang kailangan niyang tiisin upang maipanganak siya. Speaking of which, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na maging anak sa kanyang ina. Ngayon, maaari na lamang niyang subukang hayaan si Zhou Xinjiang na magkaroon ng magandang katandaan upang makabawi sa ilang mga panghihinayang para sa kanyang ina. Lolo, hindi ako magagalit. Kung ako ay isang magulang, pinigilan ko na sana ako. Dahil, ang aking ina ay talagang nagtrabaho ng husto, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Zhou Xinjiang na may mapupulang mga mata, huwag mo na itong pag-usapan, halika na, kumain ka na. Kahit na curious si Ye Fan kung saan nanggaling ang pamilya Zhou at kung saan ito, wala siyang ideya sa kanyang puso, kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang kalituhan pansamantala. Pagkatapos bumalik sa Huahai, binalak ni Ye Fan na hayaan sina Chu Yunyao at Sali Ye na mag-imbestiga mula sa loob at labas ng bansa, simula sa Georgia village, upang makita kung may makikita silang mga pahiwatig. Hindi ito puro curiosity. Pagkatapos ng lahat, ang background ng pamilya Zhou ay may kaugnayan kay Su Qingzhou, at maaaring may kaugnayan din ito sa misteryosong pangangatawan ni Su Qingzhou at Frigid True Qi. Pagkatapos ay muling bumangon ang tanong. May kaugnayan ba ang pisikal na kondisyon ni Su Qingzhou sa pamilyang Guigusu? O ito ba ay impluwensya ng misteryosong pamilyang Zhou na ito? Kung iisipin, tapos na ang kainan. Nang malaman nilang aakyat sila sa itaas para matulog, napagtanto ni Ye Fan at Su Qingzhou ang problema, gusto ba nilang matulog sa iisang kwarto? Malinaw, tahimik na sumang-ayon si Zhou Xinjiang na ikinasal ang dalawa, kaya siya ang nagkusa na dalhin sila sa isang kwarto. Dito ang kwarto kung saan natulog ang nanay mo. Maaaring maliit ang kama, pero dapat dalawa ang makakatulog. Hindi ko pa ginagalaw ang mga gamit dito. Buti na lang madalas itong nililinis.
Medyo luma na pero malinis naman. Ang kalagayan ng pamilya ay mahirap, at ako ay nagkasala sa iyo, sabi ni Zhou Xinjiang. Tumingin si Su Qingzhou sa silid na naiilawan ng mga dilaw na bamilya. Mayroon pa ring ilang pictorial at star poster mula noong nakaraang siglo sa mga dingding. Ang mga kabinet na inilagay ay may petsa rin, at ang mga hugis ay mula pa sa panahong iyon. Sa bintana, mayroon ding makinang punahi, at sa tabi ng isang dressing table, may ilang dilaw na larawan na itim at puti. Ito ay larawan ng iyong ina noong siya ay bata at noong siya ay nasa junior high school. Lumapit si Zhou Xinjiang, masayang dinampot ito, at sinabing, Xiao Shu, kamukhang kamukha mo ang iyong ina, ngunit mas maganda ka kaysa sa kanya noon. Sayang hindi niya nakikita kung paano ka lumaki. Kinuha ni Su Qingzhou ang larawan ng kanyang ina at magiliw itong hinaplos. Lolo, gusto kong kunan ng litrato, at pagkatapos ay babalik ako at ako mismo ang maglalaba at ilalagay sa bahay, okay? Si Su Qingzhou ay natural na hindi direktang kukunan ng litrato, ngunit gusto niya itong makita ng madalas, dahil si Zhou Wenli napakakaunting mga larawan ang natitira. Siyempre, maaari mong barilin ito. Inilabas ni Zhou Xinjiang ang isang photo album sa tabi nito, may ilan dito, pati na rin sa lola mo, nandoon silang lahat. Agad na naging interesado si Su Qingzhou, kinuha ang photo album, binuklat ito, at nagtanong tungkol sa mga tao at bagay sa Zhou Xinjiang. Matapos ang halos pagbuklat nito, nakita ni Su Qingzhou na may notebook sa tabi nito. Medyo luma na ito, at tila maraming bagay dito. Nagtataka niyang kinuha ito, binuksan, at agad na natigilan. Ito ay isang booklet na may maraming mga klipong ng pahayagan at mga pahina ng magazine na pinaghalo at naidikit. Ang mga balita at mga ulat tungkol dito ay lahat ay nauugnay sa karanasan sa paglaki ng isang batang babae. Ito ba ang ulat noong nanalo ako sa Olympiad Championship? Nakita ni Su Qingzhou na ito ay isang artikulo ng balita mula 10 taon na ang nakararaan. Sinabi nito na si Su Qingzhou, na nasa middle school pa lang, ay kumakatawan sa tagumpay ng paaralan. Bagay. Hindi lamang iyon, pati na rin ang mga artikulo ni Su Qingzhou na inilathala sa ilang pahayagan at magazine, impormasyon tungkol sa paglahok ni Su Qingzhou sa iba't ibang mga kompetisyon, at maging ang mga panayam at ulat ni Su Qingzhou sa nakalipas na ilang taon, lahat ay naidikit sa booklet na ito. Nahiya si Zhou Xinjiang, libre ko, pupunta ako sa newsstand para tingnan kung may balita tungkol sa iyo, gusto ko lang malaman ang sitwasyon mo ngayon. Ilan sa kanila ay pinost ng lola mo noon. Hindi makakilos si Su Qingzhou, hindi niya akalain na may ganoong pares ng matatanda sa isang lugar na hindi niya alam, na tahimik na nagmamalasakit sa kanyang paglaki. Lolo, hindi alam ni Su Qingzhou ang sasabihin. Tila babagsak din si Zhou Xinjiang, at nagmamadaling nagsabi, sige, magpahinga ka na, bubuksan ko ang hot water machine para sa iyo. Hehe, hindi ko ito kailangan sa mga ordinaryong oras. Nandito ka, hindi ka maaaring hugasan ng malamig na tubig. Pagkatapos ng ilang abalang trabaho, bumalik si Zhou Xinjiang sa kanyang silid pagkatapos niyang magsalita ng ilang salita. Noong dalawa na lang ang natitira sa kwarto, orihinal na gustong maging intimate ni Ye Fan kay Su Qingzhou, ngunit nalaman niyang nakatingin pa rin ang babae sa mga larawang iyon na may iniisip sa kanyang mukha. Agad na napahiya si Ye Fan. Pinuntahan niya ang babae sa oras na ito, kaya naghilamos lang siya, at saka sinabing, asawa, gagawa ako ng sahig at matutulog muna ako. Nang kukunin na ni Ye Fan ang kubrekama mula sa aparador, narinig niyang sinabi ni Su Qingzhou, hindi na kailangan. Lumingon si Ye Fan, naguguluhan sandali. Ano, matulog ka na? Bumantong hininga si Su Qingzhou at sinabing, ayaw mo bang sabihin ko ito? Nahihiyang ngumiti si Ye Fan, nakikita ng asawa ko ang sinabi mo, iginagalang ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na sinabi niya iyon, ang bilis ng pagtalo ni Ye Fan sa kama ay hindi palpak. Tumayo si Su Qingzhou, pumunta sa banyo, at nagsabi, buti na lang, hindi ako nagme-makeup, kung hindi ako nagdala ng anumang makeup remover, at mahihirapan ako ngayong gabi. Asawa, may oras ka bang mag-makeup? Paano ko iniisip na palagi kang pareho ang kagandahan? Tanong ni Ye Fan. Baboy ka, syempre hindi mo makikita, hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Ngumiti si Ye Fan at umaasang tumingin. Matapos maghintay ng mahigit 10 minuto, si Su Qingzhou ay bumalik mula sa banyo, lumakad papunta sa kama, at mahinahong hinubad ang kanyang sapatos, jacket at pantalon. Napalunok si Ye Fan, pinapanood ang perpektong anyo ng babae na unti-unting lumalabas, at ang kanyang puso ay bumilis. Nang habarin lamang ni Su Qingzhou ang kanyang bra, inikat niya ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang labi, at sinabing namumula ang mukha, kailan mo ito tinitigan? Lumingon ka, huwag mong tingnan. Hindi na kayanan ni Ye Fan. Tinanong niya, asawa, natutulog ka, nakahubad. Damn it. Hindi ako nagdala ng pijama. Si Su Qingzhou ay sobrang nanlumo, naisip niya ito, naglakad papunta sa isang aparador, binuksan ito, at hinanap ito, nakakita na lang ako ng lumang t-shirt na medyo dilaw, at masayang kinuha ito. Bagamat hindi kasing comfortable ng silk pajama sa bahay, naramdaman din ni Su Qingzhou na ito ay mas mabuti kaysa maghubad ng kanyang damit.
Pagkatapos pumunta sa banyo para magpalit, lumabas si Su Qingzhou, ngunit mayroon ng dalawang mahabang-mahabang binti na may kantab at makinis, puting jade na walang kapintasan, napakaganda kaya natuwa si Ye Fan. Gudong. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang laway, at sa wakas ay hindi na napigilan. Samaandal siya at niyakap ang maliit na baywang ni Su Qingzhou, at inihiga ang babae sa kama. Kabanata 0645 Mga Nayon. 0645. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ano pa bang magagawa mo? Matulog ka na. Hindi na kinaya ni Ye Fan. Matapos idiin ang babae sa kama, sinimulan niyang halikan ang pink nitong leeg at pisngi. Ang balat ni Su Qingzhou ay malambot at makinis, puno ng pagkalastiko, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng kakaibang bango sa katawan, na mas amoy kaysa sa anumang pabango. Ngunit malakas na itinulak ni Su Qingzhou ang lalaki, bitawan mo ako. Magagalit na naman ako. Mukhang hindi nagbibiro si Ye Fan, kaya't tumayo siya at sinabing may mapait na ngiti, asawa, hindi ba? Humiga si Su Qingzhou sa sandaling mag-grill siya, tumalikod siya sa lalaki at sinabing, hindi para sa iyo na gawin ang ganoong bagay kapag natutulog ka. Hindi ka pa nag-propose sa akin at opisyal na idinaos ang kasal, kaya bawal ito. Si Ye Fan ay bumagsak, nakahiga sa tabi niya. Isang nakamamanghang kagandahan, ngunit hindi ito mahahawakan, ang pakiramdam na ito ay mas mahusay kaysa sa paglalagay ng sahig. Dahil hindi ito ibinigay ng babae sa kanya, si Ye Fan ay nakakatulog lamang ng tahimik habang nakapikit. Ang kubrekama ay pinagulong lahat ni Su Qingzhou. Buti na lang at hindi siya giniginaw, kaya ginawa niya ang pagtulog. Gayunpaman, pagkaraan ng pagtulog ng wala pang kalahating oras, nagham si Su Qingzhou. Hindi napigilan ni Ye Fan na magtanong, asawa, anong problema? Galit, bulong ni Su Qingzhou. Nagtaka si Ye Fan, bakit ka nagagalit? Ano ang nagawa kong mali? Hindi mo ba talaga ako gusto? Lumingon si Su Qingzhou, at sa dilim, nagniningning pa rin ang malalaking mata niya. Si Ye Fan ay nalilito, ano ang sinasabi mo, paanong hindi kita magugustuhan? Kung ganoon, bakit ka natutulog sa akin at hindi mo ako niyayakap? Mapait na ngumiti si Ye Fan, hindi mo hahayaang hindi kita hawakan. Bawal akong gawin ang ganoong bagay. Malabong sabi ni Su Qingzhou. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan, at nang sa wakas ay bumalik siya rito, hindi niya napigil ang umiyak at tumawa. Bumantong hininga siya, iniunat ang kanyang malalaking braso, niyakap si Su Qingzhou, at sinabing, aking hanggal na asawa, habang hindi mo ako hinahayaan na hawakan ka, gusto mong sabay-sabay kitang yakapin sa pagtulog, ngunit dapat kang mag-ingat, sino ako? Alam mo kung gaano ito kakomplikado. Okay lang kung ayaw mong hawakan ito, galit na sabi ni Su Qingzhou. Pinisil ni Ye Fan ang malambot na laman sa braso ng babae gamit ang kanyang kamay, paano ba naman, napakabango ng asawa ko, komportableng hawakan. Nakinig si Su Qingzhou, na may ngiti sa kanyang mukha, kumalas siya sa mga bisig ng lalaki, at pagkatapos mag-alinlangan, inilagay niya ang isang kamay sa tiyan ni Ye Fan. Nag-init ang mukha ni Su Qingzhou nang hawakan niya ang malalakas at nababanat na kalamnan ng lalaki. Paano na, hindi ba maganda ang kalagayan ng asawa mo? Tanong ni Ye Fan. Mabango. Speaking of which Mrs., ang relasyon natin ay sinubak na ng buhay at kamatayan, kailan mo ba ako matatawag na asawa? Si Ye Fan ay nahihirapan sa tanong na ito, ngunit hindi niya narinig na tumawag si Su Qingzhou. Ano ang iyong pagmamadali, ang ganitong uri ng bagay ay kailangang tumagal ng kanyang kurso, pag-ungol ni Su Qingzhou. Bumantong hininga si Ye Fan, hindi siya pinilit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Su Qingzhou, sabi mo. Anong uri ng pamilya ang pamilyang Zhou na binanggit ng aking lolo, mas makapangyarihan ba ito kaysa sa 5 sikat na pamilya? Hindi napigilan ni Ye Fan na huminga ng malalim pagkatapos marinig ang tanong na ito. Bumantong hininga siya at sinabing, hindi ko rin alam, pero kung talagang katulad ng sinabi ng lolo ko, kung gayon, mas makapangyarihan ang pamilya ngayong linggo kaysa sa pinagsama-samang 5 sikat na pamilya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Su Qingzhou, napakapangit. Sa tingin mo, gaano man kakapangyarihan ang 5 sikat na pamilya, hindi sila maglalakas loob na baliwalain ang mga salita ng bansa. Kung gusto ng bansa na paunlarin ang ekonomiya nito, maglalakas loob ba silang harangin? Kaya nilang kontrolin ng buo ang bansa. Ang media, isara ang ganoong lugar na parang tradisyonal na angkan. Ang 5 sikat na angkan, sa madaling salita, ay nasa loob lamang ng pambansang sistema. Mayroon silang mahusay na mga mapagkukunan at awtoridad, ngunit kung talagang gusto nilang sabihin na sila ay nasa itaas ng bansa, hindi sila nang ahas na isipin ito. Gayunpaman, itong pamilyang Zhou. Para silang isang pambansang China. Sa bansang Xia, pinananatili nila ang kanilang sariling sistema sa loob ng libu-libong taon, ang kanilang sariling mga patakaran, ngunit ang mga dinastiya ay hindi nakapagpabago sa kanila, sabi mo, kamangha-manghang hindi masama. Kailan? Narinig ito ni Su Qingzhou, hindi niya napigil ang magsalita ng, at bumantong hininga, hindi ko alam kung gaano karaming sekreto ang nakatago sa mundong ito. Hindi ko alam kung may mga pamilyang tulad ng pamilyang Zhou. Sabi ni Ye Fan sa kanyang puso. Bulong-bulungan, not to mention anything else,
karamihan sa background ni Xiao Ziner ay ganito, kaya malalim talaga ang lugar na ito sa Xia Country. Hindi katakataka, ang Dragon King ng Dragon Soul ay tila hindi kinakabahan sa pakikitungo sa kanya, ito ay tinatayang na ang legendary powerhouses ay hindi kasing halaga ng mga ito sa ibang bansa. Sa pag-iisip nito, biglang naisip ni Ye Fan si Xi Lin Yuan, at hindi niya alam kung isa na siyang military advisor, o kung alam niya ang tungkol sa pamilya Zhou. May kanya-kanya ng dalawa kaya sa pag-iisip, hindi ko namalayan, natulog ako hanggang madaling araw. Maagang bumangon si Zhou Xinjiang, at pagkatapos pakainin ng mga hayop, naghanda siya ng almusal para sa kanilang dalawa. Paano ito, nakakatulog ka ba ng maayos? Halika. At subukan ang egg pancake na gawa sa sarili nating mga itlog. Naglagay si Zhou Xinjiang ng platong puno ng pancake sa mesa. Natural na pinuri ni Ye Fan at Su Qingzhou ang pagkakayari ng matanda, at ang kapaligiran sa madaling araw ay kaaya-aya. Ikaw, makakain ng kalahati nito. Biglang napansin ni Ye Fan na may papalapit sa labas ng gate, at talagang may ilang mga sinaunang mandirigma, at ang kanilang lakas ay hindi masama. Xinjiang, halika buksan mo ang pinto. Magaspang na boses ng matanda ang nanggaling sa labas. Nagulat si Zhou Xinjiang nang marinig niya ito, at sinabing, Patriarch. Nagmamadali siyang tumakbo palabas at binuksan ang pinto. Doon. Mahigit 100 tao ang nakatayo sa labas ng pinto, pinamumunuan ng isang kalbong matandang nasa edad 70, nakasuot ng asol na tonika. May isang matandang lalaki sa tabi niya. Ang babae, nakasuot ng itim na Amerikana na may makukulay na guhit, ay may dalawang gray na tirintas, at ang kanyang figure ay medyo namamaga. Sa kamay ng matandang babae, nakasandal siya sa isang mahabang patpat na kahoy na peras, na 1.7 metro ang taas, higit 10 sentimetro ang taas kaysa sa taas ng matandang babae. Sa tuktok ng stick, mayroong isang makulay at hindi kilalang ping-pong size na bola. Sa likod ng pares ng matatandang lalaki at babae ay ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at babae mula sa nayon. Ito, anong problema, bakit nandito ang mga elder, patriarch, at lahat? Kinakabahang tanong ni Zhou Xinjiang. Hehe, nabalitaan ko na nandito ang anak mong si Wenli at ang iyong apo, tingnan natin, nakangiting sabi ng matandang nakablo. Oh, patriarch, apo ko si Xiao Shu, asawa niya yan na si Ye Fan, nagmamadaling pakilala ni Zhou Xinjiang. Nag-walk out din sina Ye Fan at Su Qingzhou. Nalaman ni Ye Fan na sa grupong ito ng mga tao, ang patriarch na nakadamit na asul ang talagang may likas na cultivation base. Bukod dito, ang pakiramdam na ito ng nakakagalit na Chi ay iba sa mga taong nakilala niya dati, ito ay tiyak na isang paraan ng pagsasanay na hindi pa niya nakikita. Ang mas ikinagulat niya ay ang matandang babae na ito ay dapat ang clan elder, at ang kanyang lakas ay nasa yugto na ng pagpino ng katawan. Ang grupo ng mga kabataan at nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at babae sa likod ay mayroon ding mga nakuha o likas na lakas. Ang dalawang matandang ito, kasama ang dosenang mga lalaki at babae na ito, ay maaaring ilagay sa sinaunang martial arts world, at maaari silang gumawa ng isang mahusay na martial art, ngunit sila lamang ang mga hindi kilalang taga-nayon. Kabanata 0646 Paghula 0646. Gayunpaman, ang higit na nakapukaw ng atensyon ni Ye Fan ay ang may kulay na bato na nakalagay sa staff ng pear tree ng clan elder. Bagamat medyo mapurol at maputik daw ang kulay, ito ay katulad ng noong inilabas niya ang bato sa katawan ng lalaking tanso. Hindi kaya ito ay isang bihirang kayamanan sa mundo? Ito ba ay isang uri ng mineral lamang? Nang magulat si Ye Fan, tumingin din sa kanya ang clan elder. Napaka-bayulente. Xinjiang, sino ang iyong apo? Tanong ng matandang babae na may pagpupuyat. Sumimangot si Ye Fan. Matalas ang sentido ng matandang ito. Napakaraming tao ang pinapatay niya, at talagang napakabigat ng kanyang galit. Gayunpaman, mataas ang kanyang cultivation realm, at matagal na niyang pinigilan ang mga aura na ito, kaya hindi ito matukoy ng mga ordinaryong tao. Ako. Hindi ko alam, elder, si Ye Fan ay isang mabuting bata, paliwanag ni Zhou Xinjiang. Nagising ako mula sa isang panaginip kagabi, gumawa ng isang panghuhula, at naramdaman kong mayroong isang nagbabantang palatandaan sa nayon. Ito pala ay, napakasamang tao ang pumasok sa aming nayon. Binata, sino ka, at bakit ka nandito? Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, elder, sinasamahan ko ang asawa ko na pauwiin ang lolo ko. Masyado kayong nag-iisip, babalik tayo sa Huahay pagkatapos ng almusal. Kami, Jojia Village, hindi ka tinatanggap. Ang iyong presensya ay sisira sa kapayapaan dito at magdadala ng kasawian sa nayon. Xinjiang, hindi namin sila tinatanggap sa aming nayon. Bibigyan ka namin ng dalawang pagpipilian, alinman ay hindi ka papayagang makita ang mga ito sa hinaharap, o susundan mo sila. Sabay na tayong umalis. Seryosong sabi ng matanda. Namutla ang mukha ni Zhou Xinjiang nang marinig niya ito. Elder, maaaring hindi pagkakaunawaan. Paano ito mangyayari? Xinjiang, hindi maaaring mali ang panghuhula ng elder, gusto mo bang tanungin ang kakayahan ng aming pamilya sa panghuhula? Sabi ng patriarch. Patriarch, elder, hindi iyon ang ibig kong sabihin, pero... Labis ding nagalit si Su Qingzhou nang marinig niya ito, anong edad ka pa rin naniniwala sa panghuhula?
Pamilya natin ang makita ang lolo natin, kaya pinaghihigpitan mo rin ba ito? Ang mana ng angkan ay mas malaki kaysa sa iyong maliit na pamilya. Ang pamamaraan ng panghuhula na minana ng ating pamilya Joe ay ang Destiny Arithmetic, na naaayon sa daan ng langit. Ano ang alam ninyong mga kabataan mula sa labas? Hindi nasisiyahang sabi ng Patriarch. Sa tingin ko, hindi ito ang daan ng langit, ito ay pamahiin lamang. Kung napakagaling mo sa panghuhula, at sasabihin mong kapuspalad ang kapuspalad, ibig sabihin, alam mo nang maaga kung sino ang may sakit at kung sino ang mamamatay sa iyong nayon. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadali si Zhou Xinjiang at nagmamadaling hinikayat, Xiao Shu, huwag mo nang pag-usapan iyon. Bumantong hininga ang matanda ng angkan at sinabing may mahabang tauhan, kaunti lang ang natutunan ko sa panghuhula, at mababaw din ang Taoismo ko, kaya hindi ko ito mapag-usapan. Alam mo ang mundo, ngunit maaari mo pa ring kalkulahin ang isa o dalawang bagay. Anak ni Wen Li, ang iyong ina ay lumabag sa aming mga patakaran at umalis dito, at hindi ka lumaki sa Georgia Village mula noong bata ka, at matagal ka ng estranghero sa amin. Lalaki. Nais mong kunin ang iyong lolo, wala kaming tutol, ngunit kung magdadala ka ng kasawian sa aming nayon, hindi kami papayag. Hindi na nakinig si Su Qingzhou, sa kanyang opinyon, ito ay walang iba kundi kalokohan. Kaya't sinabi niya kay Zhou Xinjiang, Lolo, bumalik ka sa Huahay at tumira sa amin, hindi mo kailangang magalit sa kanila. Hey! Umiling si Zhou Xinjiang at sinabing, buong buhay ko nakatira dito, paano ako makakaalis? Tumatanda na ako at ayaw ko nang lumipat. Sa hinaharap, huwag kang pumunta sa akin. Kung may oras ka, maaari mo akong tawagan. Magse-set up ako ng number at kukontakan kita. Lolo ito. Mukhang bigo si Su Qingzhou. Nang makita ito, naisip ito ni Ye Fan, at sinabi, Elder, dahil sinabi mo na ako ay isang kapaspalad na tao, kung gayon kung hindi ako magpapakita sa hinaharap, hayaan ang aking asawa na bumalik upang makita si Lolo, okay. Nakinig ang matanda, ngunit tumanggi pa rin. Nilinaw na ng matanda, wala nang ibang choice, tara na. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Ang mga taga-nayo na ito na pinangalan ng Joe ay talagang hindi nagbibigay ng mukha. Kung hindi lang siya nag-aalala tungkol sa isang misteryosong pamilyang nakatago sa likuran nila, hindi niya sana pinansin ang grupong ito ng mga tao. Gayunpaman, dahil ang mga kamag-anak at lolo ng kanyang asawa ay pinaghihigpitan ng ganito, natural na hindi ito basta-basta titiisin ni Ye Fan. Gusto niyang makita kung talagang nasaktan ng pamilya Joe sa likod nito, magpapakita ba ito? Dalawang matanda, kahit na mas matanda ka sa amin, hindi mo maiwasang maging hindi makatwiran. Bigyan mo lang ako ng sombrero at iwanan natin ang ating mga kamag-anak. Ito ay hindi makatwiran, sabi ni Ye Fan. Elder, sa tingin ko ang taong ito ay hindi lumuluha hanggat hindi niya nakikita ang kabaong. Ayusin natin siya, at natural na alam natin na ang mga patakaran ng ating Georgia Village ay hindi maaaring sirain. Sabi ng isang malakas na lalaki sa likod. Oo, magiging kawalang galang para sa kanya na maliitin ang panghuhula ng mga matatanda ng aming angkan. Sabi ng isa pang lalaki. Nang makita ito ni Zhou Xinjiang, dali-dali niyang hinikayat, kayong fan, huwag kang magulo. Ang mga taong ito ay pumunta sa bayan noong bata pa sila at nagsanay ng kung fu. Bagamat hindi sila nanatili sa sariling bayan, hindi sila ordinaryong tao. Oo. Napangiti si Fan Fan at tumango, Lolo, alam ko, pero hindi ko basta-basta masusuka ang tono na ito. Si Su Qingzhou sa gilid ay medyo gusot, nagalit siya, ngunit nag-aalala rin na baka magkagulo si Ye Fan. Patriarch. He looked down on us. I don't think I need to talk nonsense with him, let him know his identity with my fists. Maraming lalaki ang napuno ng matuwid na galit. Tinanong ng Patriarch kung ano ang ibig sabihin ng Elder, at nang makitang nakapikit ang Elder, malakas niyang sinabi, sipain siya palabas ng Georgia Village. Agad namang lumabas ang dalawang lalaki. Pareho silang likas na lakas. Sinuwerte lang. Narinig nilang lahat na sinabi ng mga matatanda na ang lakas ni Ye Fan ay hindi dapat mahina, kaya hindi sila nang ahas na maging pabaya, at inatake si Ye Fan mula kaliwa hanggang kanan. Napansin ni Ye Fan na ang kanilang nakakagalit na chi ay talagang mahusay. Ito ay hindi ang kanilang paglilinang, ngunit ang kalidad ng kanilang nakakagalit na chi. Kahit na ito ay totoo chi, ito ay nadama pa rin ng kaunti espiritual. Ito ay nagpapakita na ang kanilang mga ehersisyo ay higit na naaayon sa malalim na kahulugan ng langit at lupa, kaya mas maaga nilang napagtanto ang pagkakaroon ng espiritual na enerhiya. Huho! Dalawang kamao ang dumaan sa mga mata ni Ye Fan. Ang suntok ng isa ay tumama sa baywang at tiyan ni Ye Fan, at lumingon si Ye Fan para iwasan ito. Ang bilis na ito ay wala sa mga mata ni Ye Fan, pagkatapos ng lahat, ang kanyang pisikal na fitness ay masyadong mahina. Gayunpaman, hindi nagmamadaling lumaban si Ye Fan, dahil gusto niyang makita kung ano ang pinuntahan ng grupong ito ng mga tao sa pamilya Zhou upang matuto ng kung fu. Tila ang husay ng dalawa sa boxing ay dahil sa ugnayan ng pagsasanay sa ordinaryong boxing at pagsipa. Hindi sila komplikado at tila napakadirekta.
Pareho silang gumagamit ng isang set ng primitive boxing techniques, na parang 12 hugis na boxing, na ginagaya ang postura ng mga hayop gaya ng tigre, unggoy, kabayo, ahas, at iba pa. Para umatake at magdepensa. Gayunpaman, iba ito sa 12 hugis na kamao na pamilyar sa kanyang isip ni Ye Fan. Ang kanilang mga kamao ay mas malapit sa tunay na paggalaw ng mga hayop sa kalikasan at mukhang mas primitive. Gayunpaman, dahil ito ay mas malapit sa pinaka-primitive na tugon ng hayop, ito ay mas mabilis at mas malakas. Kung ikukumpara sa kanilang hanay ng mga diskarte sa boxing, ang 12 hugis na boxing na dating alam ni Ye Fan ay parang mababang kalidad. Epiko ng Kabanata 0647. 0647. Kawili-wili. Natuwa si Ye Fan sa kanyang puso, ito ang pinakamalapit sa orihinal na sinaunang martial arts na nakita niya pagkatapos niyang makita ang sinaunang bronze sword. Maraming makikita. Hindi nagmamadaling lumaban si Ye Fan, nagpabalik-balik siya para umiwas, para lang makita ang mga suntok ng mga taong ito. Nagkasalikop silang tatlo sa mahigit 40 pakulo, ngunit hindi nila mahawakan ang mga damit ni Ye Fan, na ikinainis ng dalawang lalaki. Nagtatago ka, lalaki ka pa ba? Galit na sabi ng isang lalaki. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, kahit na maaari kang magdagdag ng higit pang mga tao, kayong dalawa lang ay hindi karapat-dapat na lumaban. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumayo na rin ang iba pang mga mandirigma sa nayon. Minamaliit mo ba kami? Sabay na tayo. Ilang lalaki at babae ang sumalakay kay Ye Fan, at ito ay naging isang pagkubkob ng 6 o 7 tao saglit, at may 2 pang kasanayan na dapat gawin. May 3 lalaki na gumagamit ng palm technique na parang isang serye ng mga palad ng bagwa, ngunit ito ay mas detalyado kaysa sa mga palad ng bagwa na kilala ni Ye Fan. Mas perpekto. Ang iba pang 2 babae ay gumamit ng isang uri ng pag-finger. Sa unang tingin, medyo kamukha nila ang Nianhua finger ni Shaolin, ngunit ang Nianhua finger ay nananakit ng mga tao sa malayo gamit ang totoong enerhiya. Parang daliri ang pag-finger ng 2 babaeng ito. Uri ng acupuncture. Si Ye Fan ay gumala sa pagkubkob ng 7 tao, patuloy na isinasaulo ang bilang ng kanilang sinaunang martial arts, lihim na nagmumuni-muni, at lubos na nadama na marami sa mga detalye ang talagang makakabawi sa ilan sa mga pagkukulang ng kanyang pag-unawa sa sinaunang martial arts. Matapos makakita ng walang bago, nakatayo lang roon si Ye Fan, naghihintay ng buong pagmamalaki sa kanilang pag-atake. Inakala ng mga kalalakihan at kababaihang iyon na si Ye Fan ang nagkamali, at sa sobrang tuwa, marahas nilang inatake si Ye Fan. Nakita ni Ye Fan ang kanyang kamao na lumapit sa kanya, iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ito ng kasing bilis ng kidlat, at itinapon ang lalaki palabas, at binasag ang isa pang lalaki na malapit ng umatake. Ang isa ay tumagilid, iniunat ang kanyang kamay sa likod, hinawakan ang isang palihim na umaataking lalaki, at inihagis siya sa kanyang balikat. 1 hanggang 2, ilang simpleng galaw ng grabang, inihagis nila sa lupa ang grupo ng mga lalaki at babae. Bagamat sinabi nilang maganda ang kanilang kung fu, hindi sapat ang kanilang paglilinang, at hindi sapat ang bilis at lakas ng kanilang katawan. Walang gaanong pagsisikap si Ye Fan para harapin sila. Ayaw din niyang pumatay, tutal, mga taga-nayon lang ito, at walang hinaing o awayan, kaya hindi sila maaaring gumawa ng patayan. Sa una, akala ng lahat ay nasa 55 hanggang 50 sila kasama si Ye Fan, sino ang magpapabagsak sa kanila kung mag-counterattack si Ye Fan. Biglang, isang grupo ng mga tao ang mukhang nagulat at ayaw, at tumingin sa patriarch at matanda na may kahihiyan. Mukhang nagulat si Zhou Xinjiang. Hindi niya inaasahan na kaya ni Ye Fan ang pakikitungo sa napakaraming tao ng mag-isa. Xinjiang, ang iyong apo ay talagang kakaiba. Kahit na kumilos tayo, natatakot ako na hindi siya ang kanyang kalaban, mataimtim na sabi ng clan elder. Mapait na ngumiti si Zhou Xinjiang, paano niya malalaman na napakalakas ni Ye Fan, palaki ng palaki ang gulo. Nakangiting sabi ni Ye Fan, Elder, hindi ka pa nakakagalaw, paano mo malalaman na hindi kita kalaban? Anak, huwag mong isipin na hindi ko ito nakikita, malinaw na ninanakaw mo ang sinaunang martial arts ng ating Zhou. Ipapakita ko sa iyo ang isa pang kung fu, hindi. Napangiti si Ye Fan, matanda pa si Jiang. Kung madali mong matatalo ang mga batang ito, mas malakas ka na kaysa sa matanda, mataimtim na sabi ng matanda, ngunit bilang isang elder sa angkan, obligasyon kong protektahan ang mga tao sa nayon. Kung patuloy akong manggugulo tulad nito, kailangan kong magsumbong sa aking pamilya. May sasabihin sana si Ye Fan, ngunit biglang nalaman na may papalapit sa hindi kalayuan. Napaisip siya, paano kaya dumating ang lalaking iyon? Hindi nagtagal, dumating sa pintuan ng isang army green jeep, at ang bumaba ay si Exi Lin Yuan na nakauniforme ng militar. Huwag kang lumaban. Huwag kang lumaban. Mabilis na tumakbo si Exi Lin Yuan sa bakuran, tumayo sa pagitan ni Ye Fan at ng mga elder ng clan, at sinabing, hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Dapat silang dalawa ang patriarch at elder ng Jojia Village. Ako si Exi Lin Yuan mula sa militar, at espesyal na inutusan akong harapin ang sitwasyong ito. Ilalabas ko agad sila sa Jojia Village. Sumimangot si Ye Fan, Kuya Exi, paano mo nalaman na nandito kami?
Hinawakan ni Exi Lin Yuan si Ye Fan gamit ang kanyang siko, bamulong siya, labas tayo at mag-usap, boss. Makinig ka sa akin, hindi ko kaya. Lalong nagulat si Ye Fan. Sinabi talaga sa kanya ni Exi Lin Yuan na, hindi mo ito kayang bayaran. Hindi kaya ang pamilyang Zhou na ito ay talagang sapat na malakas na ang kanilang Inferno Gang ay walang kapantay sa kanila. Hindi ba yun nangangahulugan na ang isang pamilyang Zhou ay mas malakas kaysa sa lahat ng matatandang pinuno at pinagsama-samang sagradong korte ng hari? Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, hindi na siya nang ahas na hayaang gawin itong muli ni Ye Fan. Bagamat talagang gusto niyang makilala ng madalas si Zhou Xinjiang, hindi niya hinayaang ma-accident ang kanyang lalaki. Ye Fan, umalis na tayo, pag-uusapan natin ang tungkol sa hinaharap, payo ni Su Qingzhou. Hindi tanga si Ye Fan, bakit ka mag-abala na pukawin ang isang kalaban na napakalakas para mag-provoke para sa isang saglit na salpok? Iniwan ang mga luntiang burol para mag-alala tungkol sa walang panggatong, ngumiti si Ye Fan at sinabing, okay, umalis na tayo. Nakahinga rin ng maluwag si Exi Lin Yuan, at nagmamadaling umakyat para maghatid ng sigarilyo sa Patriarch at iba pang tao sa nayon. Halika, lahat ay may hindi pagkakaunawaan, ilalabas ko kaagad sila sa Joujia Village. Patriarch, Elder, salamat sa iyong kabutihang loob. Ikanaway ng Patriarch ang kanyang kamay at sinabing, itong general, ang aming Zhou clan ay hindi makatwiran, gusto lang niyang protektahan ang mga patakaran ng aming angkan, hindi mo kailangang mag-alala na kami ay maghihiganti. Oo, masyado akong nagsasalita, natatawang sabi ni Exi Lin Yuan. Pagkatapos maging magalang, nakapagpaulam lang sina Ye Fan at Su Qingzhou kay Zhou Xinjiang, pagkatapos ay sinundan si Exi Lin Yuan at nagmaneho palabas ng Joujia Village sakay ng dalawang kotse. Pagkalabas ng nayon, nakarating sila sa isang pahingahang lugar sa kalsada sa bundok kung saan sila makakaparada, at may ilang tao na bumaba sa sasakyan. Natural na gustong magtanong ni Ye Fan, paano nanggaling ang lalaking ito, Old Exi, sinusundan ba kami ng mga Dragon Soul mo? Boss, paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob, ang Joujia Village lang na ito ay hindi ordinaryong lugar, lagi tayong nandoon. Inaayos natin na may mag-aalaga dito, at sa sandaling may taong espesyal na pumasok, natural na makakatanggap tayo ng balita, paliwanag ni Exi Lin Yuan. Itatanong na sana ni Ye Fan ang susunod na tanong, ngunit nakita niyang nagtaas ng kamay si Exi Lin Yuan. Huwag, boss. Huwag magtanong. Sumimangot si Ye Fan, alam mo kung ano ang gusto kong itanong. Kahit ano pa, ito ay dapat na may kaugnayan sa Joujia Village, at lahat ng bagay na may kaugnayan sa Joujia Village ay confidential. Mapait na ngumiti si Exi Lin Yuan. Boss, sa totoo lang, bago ko matanggap ang utos ng Dragon King kaninang madaling araw na payagan akong pumunta at ilabas ka, hindi ko alam na may ganoong lugar, ganoong pamilya. Ang masasabi ko lang, ang dating ang ating paningin ay masyadong makitid. Ang dahilan kung bakit ang Zia Guo ay isang ipinagbabawal na lugar sa mata ng mga underground na organisasyon sa buong mundo ay hindi kasing simple ng aming naisip. Sa kabuuan, boss, bilang isang kapatid, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa pamilya Zhou, dapat kang maging isang epic powerhouse, kung hindi, ang pag-alam ng higit pa ay mas masahol pa para sa iyo. Kabanata 0648 Presyon 0648 Epic Level. Kahanga-hanga ang puso ni Ye Fan, na talagang ikinabigla niya. Ang mga epic level na powerhouse ay ang mga kailangang tumawid sa mahigit isang siglo at nakatayo pa rin sa tuktok ng mundo upang maging kwalipikadong kumilos bilang mga powerhouse. Hindi na ito usapin ng personal na lakas. Dapat itong gawin pagkatapos ng isang siglo ng mga tao na bumuo ng sarili nilang paksayon at nagtataglay ng malakas na mapagkukunang pansuporta. Hindi alam ni Ye Fan kung gaano karaming mga master ang nakatago sa mundong ito, ngunit mayroon lamang 3 epic level na powerhouse na narinig ko sa ngayon, at ang 3 taong ito ay pawang mga Diyos at Dragon. Makatuwirang dahilan na si Exi Lin Yuan ang 3 figure ng Dragon Soul. Ni hindi niya alam ang tungkol sa pamilya ni na Zhou Jiekun at Zhou Bago ngayon, kaya gaano kataas ang antas ng pagiging confidential ng pamilyang ito. General Exi, dahil napakalakas ng pamilya Zhou, bakit hindi nila pinrotektahan ang aking lolo noon? Nakaramdam ng hindi komportable si Su Qingzhou at hindi napigil ang magsabi ng galit. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, ate, aksidente lang yun. Tsaka wala silang alam sa pagkidnap at pagnanakaw. Gumamit sila ng mga trick para linlangan ang lolo mo na lumabas. Bukod dito, napakaraming tao sa Joujia Village, at marami sa kanila ang nag-aaral at nagtatrabaho sa labas. Sila kung may nangyaring mali sa labas, imposibleng alagaan ito. Katulad ng nanay mo noon, wala bang sinuman sa pamilya Zhou ang nag-aalaga sa kanya. Espesyal lang ang status ng amo, at espesyal din ang status ng hipag. Mas malaki ang magiging epekto nito kung sisirain nito ang kapayapaan ng nayon. Kalokohan lang ang matanda na iyan, walang panghuhula, hindi ba pamahiin lahat, wala ba silang ibang pamilya, at may mga kamag-anak sa labas. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Mapait na ngumiti si Exi Lin Yuan, para sa mga bagay tulad ng panghuhula, ang mga opinyon ng ibang tao ay hindi masyadong mapagkakatiwalaan, ngunit ang mga salita ni Zhou ay mas gugustuhin na paniwalaan kaysa hindi paniwalaan.
Boss, hipag, makinig ka sa dati kong payo kay Exie, para sa iyo. Well, para sa kapakanan ni Joji Kun, palitan natin ang telepono mamaya. Ang iyong Dragon Soul, hindi ba ang militar? Sa mundong ito, mayroon bang pamilya na maaaring malimpasan ang hukbo at ang bansa? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Su Qingzhou. Pinunasan ni Exie Lin Yuan ang kanyang mukha at malabo na sinabi, Ate, kung nakatuon ka sa isang lungsod, kung gayon ang bansa ay isang higanti, kung nakatuon ka sa isang bansa, ang mundo ay isang higanti. Kung tumitingin ka sa isang planeta, kung gayon, magsisimula kang tumuon sa mga galaksi, ang universo. Ang malaki at maliit ay talagang nakadepende sa kung paano mo ito tinitingnan, at kung minsan, makikita mo ng malinaw ang asensya sa pamamagitan ng pag-alis sa nakasanayang loika. Ang gulo, nakikinig ako. Hindi ko maintindihan, gusto ko lang makita ang lolo ko. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Bumantong hininga si Ye Fan at niyakap ang mabangong balikat ng babae. Okay, huwag kang mahiya, salamat. Mukhang may kakaiba ang pamilyang Zhou na ito, at maaari na itong maging malaya sa mga batas ng mundo. Boss, wala akong sinabi, nagmamadaling iwinagayway ni Exie Lin Yuan ang kanyang kamay. Nakita ni Ye Fan na may mga salita din si Exie Lin Yuan ng pagdurusa, kaya tinapik niya ito sa balikat, ikaw at ako ay magkaibigan sa buhay at kamatayan, dahil sinabi mo iyon, hindi kita pipilitin na magtanong, huwag kang mag-alala, hindi tayo magmadali. Nagpapasalamat na tumanggaw si Exie Lin Yuan, boss, to be honest, sobrang depressed din ako. Feeling ko, napakaraming taon na ako, pero tinatrato pa rin ako na parang tanga. Pero, ngunit kailangan mong iyuko ang iyong ulo sa ilalim ng bubong. Sa loob ng mahigit 10 o 20 taon, hindi sila mangangahas na ituro ka. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapangiti, napakatagal na, ngunit ang kahulugan ni Exie Lin Yuan ay dapat ding makaipon ng higit pang mga kontak at kapangyarihan, hindi lamang isang tao ang problema ng paglilinang. Pagkatapos ng ilang salita, unang nagmaneho sina Ye Fan at Su Qingzhou, at kinailangan ni Exie Lin Yuan na magulat sa Dragon King sa telepono, kaya nagpaalam siya sa kanila. Ang dalawa ay nagmaneho pabalik sa kumpanya ni Hua Hai, pansamantala lamang napigilan ni Su Qingzhou ang kalungkutan sa kanyang puso at itinapon ang sarili sa trabaho. Bumalik si Ye Fan sa security department, binuksan ang computer, at gustong maglaro, ngunit sa ilang kadahilanan, wala siya sa mood. Pumunta si Ye Fan sa bubong ng kumpanya, kumuha ng sigarilyo, at hinihit-hit ito ng tahimik. Mula nang matapos ang jihad, hindi siya kailanman nakaramdam ng pang-aapi dahil sa kanyang lakas na gaya niya ngayon. Bagamat alam niyang hindi siya kailanman naging invincible, ang pakiramdam na inaapi ng napakaraming amo ay lubhang hindi komportable kay Ye Fan. Parang, akala ko aakyat na ako sa Mount Everest, pero hindi ko ine-expect na nawala sa paningin ko, at ang aakyatin ko lang ay isang maliit na peak sa ibaba ng Mount Everest. Ang ganitong uri ng agwat ay naging dahilan upang hindi komportable ang puso ni Ye Fan. Mula sa pagiging Superman hanggang sa pagiging blank crowd, hindi lahat ay kakayanin ito ng mahinahon. Ang punto ay, mas nalungkot si Ye Fan nang maisip niya ang mga nakatagong clown, si Song Xinghe, mga tao mula sa Shearer Society, at isang serye ng mga kaaway na maaaring makapinsala sa kanya. Kaya mo bang protektahan ang babaeng nasa paligid mo? Si Ye Fan ay lubhang hindi mapalagay. Pagkatapos ng ilang sigarilyo, talagang gustong makipag-usap ni Ye Fan, ngunit ang lumabas sa kanyang isip ay hindi si Su Qingzhou, kundi si Feng Yueying. Ilang araw na ang nakalipas, noong Spring Festival, nakipagkainan ako kasama ang babae kasama ang kanyang mga magulang. Nitong mga nakaraang araw, wala akong oras na magkasama, at medyo na-miss ito ni Ye Fan. Bumaba sa opisina ng Vice President ni Feng Yueying, kumatok sa pinto, at hindi pa lumalabas ang babae. Nagtatrabaho si Feng Yueying, nang makita niyang papasok si Ye Fan, ngumiti siya at sinabing, bakit ka nandito? Gusto kong magtanghalian kasama ka, dapat libre ko, nakangiting sabi ni Ye Fan. Saglit na tinitigan ni Feng Yueying ang mukha ni Ye Fan, tila may naintindihan, at sinabing, may meeting sa 2:00 ng hapon, pero huli na, kain na tayo. Ito ang intensyon ni Ye Fan. Nagkaroon silang dalawa ng pagkain ng magkasama sa kumpanya, na napakalaking layunin. Mabilis na nagayos si Feng Yueying. Maayos ang estilo ng malakas na babae, at aalis siya ng walang pag-aalinlangan. Nakita ni Ye Fan na ang mga bag at sapatos na ginamit niya ay pawang mga insekto ng Gucci, at hindi niya maiwasang mapangiti, I think I gave it to you, right? Bueno, matamis na ngumiti si Feng Yueying, sa tingin mo ba ako napakawalang saysay magsuot ng mga mamahaling gamit sa trabaho? Hindi naman sa hindi mo ito kayang bayaran ng iyong sweldo, matutuwa ako kung isusuot mo ito, sabi ni Ye Fan, niyakap ang ulo ng babae at hinalikan ang kanyang nababanat na pisngi. Nako, huwag mong gawin ito, magiging mahirap kung may makakita nito, na mula si Feng Yueying. Takot kay Helena. Huwag kang mag-alala, hindi niya gagawin ang ganoong klase ng walang pasasalamat na bagay, sabi ni Ye Fan sabay kindat. Tumanggo si Feng Yueying, alam ko rin na hindi si Helena ang uri ng snitch, ngunit binibigyang pansin pa rin ng kumpanya, kung sakali. Iginalang din ni Ye Fan ang kagustuhan ng babae, pumunta sa underground na garahe kasama niya, at nagmaneho papunta sa malapit na shopping mall.
Para sa tanghalian, hindi na kailangang masyadong magarbong, kaya pumili ako ng isang restoran na may adobo na isda, at kumain ang dalawa. Asawa, hindi ka ba masaya? Sanay na si Feng Yueying na tawagin si Ye Fan ng ganoon kapag nag-iisa siya sa labas. Namanhid si Ye Fan sa tuwing naririnig niya ang isang babae na tumatawag sa kanya sa napakaamo at waksi na boses. Hindi, dahil lang sa ilang bagay kaya nakaramdam ako ng kaunting pressure, at magiging maayos din ito sa ilang sandali. Ayaw magsalita ni Ye Fan, malamang na ipaalam lang sa babae ang ibig niyang sabihin. Kinagat ni Feng Yueying ang kanyang ibabang labi, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, nakakaramdam din ako ng pressure. Kabanata 0649 Malagkit. 0649. Ngumiti si Ye Fan, Yingying, anong pressure ang mayroon ka? Masyadong nakakapagod ang trabaho, huwag mong gawin kung malaking bagay, ako na ang bahala sa iyo. Siyempre ito ay isang biro, si Ye Fan ay talagang handang itaas ito, at si Feng Yueying ay imposible ring tanggapin. Galit na sumulyap sa kanya si Feng Yueying, hindi ako nagbibiro sa iyo. Kamakailan lamang, sa Giyu Cultural City, sinusubaybayan ko ang proyekto, at kailangan kong harapin ang mga tao mula sa 120 o 20 kumpanya araw-araw, pati na rin ang mga tao mula sa gobyerno. Minsan hindi ko masabi kung sino, at kailangan kong umasa sa aking katulong upang paalalahanan ako. Simula nang magtrabaho ako, na-promote ako bilang isang rocket. Bagamat lubos akong nagpapasalamat kay Mr. Su sa pagtitiwala sa akin, ngunit kung tutusin, hindi ako isang business genius tulad niya. Makakalipad lang muna ang tanggang ibon. Ngunit kahit paano ako lumipad, ang tanggang ibon ay ang tanggang ibon pa rin. Natatakot ako na magkamali ako at hilingin kay Mr. Su na tulungan akong linisin ang gulo. Tapos mapapahiya ako. Kahit na panasa ni Chingzo ang iyong puwit para sa iyo, hindi kita masisisi, hindi ka maaaring maging watertight, sabi ni Ye Fan. Kung dati, katanggap-tanggap, ngunit ngayon na mayroon akong ganoong relasyon sa iyo, kung hindi ko pa rin magawang mabuti, nakakahiya para kay Mr. Su na tulungan ako. Tahimik na sabi ni Feng Yueying. Saglit na natigilan si Ye Fan, sa pag-iisip tungkol dito, nakakahiya talaga. Hindi kaya may ganoong plano si Su Chingzo sa simula pa lang nang bigyan niya si Feng Yueying ng mabigat na responsibilidad. Para bang mas mapahiya si Feng Yueying pagkatapos magkamali. Hindi, si Su Chingzo ay hindi dapat maging napakakuripot, at hindi siya magbibiro tungkol sa kanyang karera. Pinayuhan ni Ye Fan, Yingying, huwag kang mag-alala tungkol dito, ang iyong pressure ay wala, hindi ito may kukumpara sa akin. Kung alam mo kung ano ang nangyari sa akin, ang pressure ay ganap na iba sa mga ordinaryong tao. Katanggap-tanggap. Gayunpaman, ako ay isang ordinaryong tao, at karamihan sa mga tao sa mundong ito ay karaniwan din. Ang pressure na kayang tiisin ng lahat ay orihinal na iba. Ang tanging bagay na pareho ay ang piliin na labanan ang nakaraan, o sumuko. Dahil ayokong sumuko, tapos gumawa ng paraan para labanan ang nakaraan, walang kwenta ang pag-iisip palagi, di ba? Natigilan si Ye Fan, napagtanto lamang na para sa kanya ang mga salita ni Feng Yueying. Oo, lahat ay may pressure, ang mga ordinaryong tao ay may pangkalahatang pressure, at ang mga espesyal na tao ay natural na may espesyal na presyon. Kung ang isang tao ay hindi magtatrabaho, siya ay mamamatay sa gutom, kaya kailangan niyang magtrabaho ng husto. Ito ang pressure ng buhay. Ye Fan, kung hindi siya magsisikap na linangin at lumakas, mawawala sa kanya ang lahat. Hindi ba ang pressure na ito ang nagtutulak sa kanya sa tuktok? Sa pag-iisip na bago ang jihad, hindi siya natatakot sa panggigipit, paano siya namuhay ng maginhawang buhay sa loob ng ilang taon na ngayon, ngunit natatakot siya sa kanyang ulo at buntot, at labis na nag-ambala ng isang palihim na pamilyang Zhou. Sa katunayan, ang gusto kong gawin ay hindi nagbago, naging mas malakas, at mas malakas. Walang kwenta mag-isip ng sobra. Mula sa mga umiiral na mapagkukunan, ito ang susi upang magawa ang sarili na maging isang epic powerhouse sa lalong madaling panahon. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, Yingying, nag-aral ka talaga ng negosyo noong kolehiyo. Bakit sa tingin ko nag-aral ka ng psychology? Ano, may pinag-uusapan lang ako, kakaiba lang ako, asawa, ang galing mo naman noon pa man. Energetic na tao, paano siya mal-alanta? Ngumisi si Feng Yueying. Tumawa si Ye Fan at nagsabi, masyado akong nag-iisip, halika rito, kumain ng marami, para malinisan mo ang iyong isip at magtrabaho ng hindi nagkakamali. Pagkatapos kumain, inayos ni Ye Fan ang bayarin at lumabas ang dalawa sa restaurant. Nakaawa si Feng Yueying, asawa, nauuhaw ako, maaari mo ba akong ihatid para bumili ng inumin? Siyempre kaya mo, bakit ako papayag na uhaw ka? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Well, asawa, napakabait mo, matamis na ngumiti si Feng Yueying. Nang ang mature at magandang dilag ay nagpakita ng gayong inosenteng ngiti, ang buong katawan ni Ye Fan ay magaan at magaan sa sandali ng pagkagulat. Kapag umalis ang dalawa, natural na hahawakan ni Feng Yueying ang braso ni Ye Fan, o magkukusa na makipagkamay kay Ye Fan. Dahil dito, naramdaman ni Ye Fan na medyo naiiba ito sa dati. Tila ilang araw na niya itong hindi nakita, at mas lalong dumidikit sa kanya ang babae.
Gayunpaman, napaka-komportable ni Ye Fan sa pakiramdam ng pagiging isang maliit na ibon. Xiao Yingying, ano ang gusto mong inumin? Tanong ni Ye Fan, hawak ang kamay ng babae. Kahit ano, iinuman ko ang anumang ibigay sa akin ng aking asawa, sabi ni Feng Yueying. Natahimik si Ye Fan saglit, bakit pakiramdam niya ay lalong umaasa sa kanya si Feng Yueying. Kapag kasama niya ito, parang tinatamad siyang mag-isip ng kung ano-ano. Siya na ang baalang kumain at uminom. Kung ikukumpara sa mga malalakas na babae na dating napaka-assertive, maraming pagbabago. Sa huli, binilhan siya ni Ye Fan ng isang baso ng passion fruit at orange juice, gumawa ng isang baso ng orange juice mag-isa, at umalis sa mall. On the way back to the company, medyo may traffic jam sa tanghali. Habang naghihintay ng ilaw ng trapiko, biglang iniunat ni Feng Yueying ang kanyang braso, niyakap ang isa sa mga braso ni Ye Fan, at pagkatapos ay marahang niyamakap. Asawa, ayoko na talagang bumalik sa trabaho. Kung kaya kong manatili sa iyo palagi at wala nang gagawin, tayong dalawa lang. Mahinang sabi ni Feng Yueying. Ang puso ni Ye Fan ay manhid, at habang hinihintay niya ang pulang ilaw, inabot niya at hinawakan ang mukha ng babae, ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan ang buhok nito. Yingying, mukhang kasama mo ako kamakailan, at mas dumidikit ka sa akin. Hindi na ito katulad ng dati, nakangiting sabi ni Ye Fan. Sinabi ni Feng Yueying na may malarosas na mukha, hindi ko alam kung bakit, gayunpaman, noong unang araw ng bagong taon, nag-shopping ka kasama ang aking mga magulang, nanood ng mga pelikula, at bumili ng mga bagay, at pagkatapos ay pinuri ka ng aking ina. Ang daming salita. Tapos bigla ko na lang naramdaman na sobrang komportable na kasama ka, hindi ko alam kung bakit gusto kitang makasama palagi, pero hindi naman kita nakikita araw-araw, kaya miss na kita. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Feng Yueying ang kanyang ulo. Kinakabahang sinabi, asawa, hindi mo ba gusto ang mga babaeng masyadong clingy? Hindi naman, gusto kong kumapit ka sa akin, kung gaano ka kakling, mas gusto ko ito, humajijek si Ye Fan. Nakinig si Feng Yueying na may kagalakan sa kanyang mukha, siguro pagkatapos ng pag-ibig, ang mga babae ay napakatanga. Anyway, may mga lalaki dito, at hindi mahalaga kung ang kanilang IQ ay negatibo. Hindi katakataka na maraming babae ang nalinlang ng mga lalaki, kaya ganoon ang nangyari, sabi ni Ye Fan. Hindi magsisinungaling sa akin ang asawa ko, di ba? Sabik na tumingin sa kanya si Feng Yueying. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, Silly Yingying, syempre hindi ako magsisinungaling sa iyo, sasabihin ko lang. Well, patuloy na sumandal si Feng Yueying sa braso ni Ye Fan, pumikit, at mukhang nasisiyahan. Hindi na kailangang magpalit pa ni Ye Fan, kaya hinayaan niya ang babae na sumandal sa kanya at bumalik sa kumpanya. Pagkarating sa underground na garahe at pagparada ng sasakyan, si Feng Yueying ay bumangon na may kaunting pagsisisi, hinaplos ang magulong bangs, at bamulong, asawa, magtatrabaho na ako. Well, let's go. Medyo nag-aatubili din si Ye Fan, lalo na ang kotse ay puno ng pabango ng katawan ng mga babae, at si Feng Yueying ay namumula pagkatapos ng umaga. Hinahangad na mga may lekotan. Tumingin sa kanya si Feng Yueying na may malalaking tubig na mga mata, biglang pumikit, at tumingin sa harap. Nangangahulugan ito na kung hindi maintindihan ni Ye Fan, siya ay magiging walang kabuluhan. Dali-dali niyang inakbayan ang mabangong balikat ng babae at hinalikan ito. Chapter 0650 Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. 0650 Tila kulog at apoy ang halik na ito na lubos na nagpasiklab sa emosyon sa pagitan ng dalawa. Ilang araw nang hindi nagtagal si Ye Fan kay Feng Yueying. Bagamat alam niyang nasa sasakyan siya sa mga sandaling ito, ang kanyang hininga ay puno ng halimuyak ng mga babae, at ang mga hormones ay ginawa ang kanyang isip na puno ng amoy ng mga babae. Ang mga kamay ni Ye Fan ay gumalagala sa babae, na parang hinahaplos ito sa kanyang katawan. Si Feng Yueying ay aktibong tumugon, napaka-emosyonal. Kung hindi dahil sa katotohanan na sila ay nasa kumpanya sa sandaling ito, ang huling bakas ng Qingming ay umiiral pa rin, at ang dalawa sa kanila ay hindi makapaghintay na sumama sa labanan. Ang hindi inaasahan ng dalawa, sa ilang minuto lang ng pagiging intimate, may nagkataong dumaan at nakakita ng ganitong eksena. Isang babae sa kotse ang nagpakita ng pagtataka. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa, at agad na nagmaneho sa loob at huminto. Hawak ang isang dokumento, dali-dali siyang sumakay sa elevator at umakyat sa pinakataas na palapag. Pagdating sa opisina ng chairman, nagngangalit ang babae at nag-alinlangan bago kumatok sa pinto, President Su. Pumasok ka. Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang trabaho at iniunat ang kanyang kamay, nadala mo na ba ang impormasyon ni Kaldit? Oo, nandito na lahat. Inabot ni Chenya ang information bag. Tumango si Su Qingzhou, ang balitang ito ay dapat panatilihing lihim, at huwag sabihin kahit kanino. Sabi ni Chenya kasama. Ilang pag-aalinlangan, President Su, sinuri ko ang Kaldit, na isang napakahirap na bayan sa kanlurang bahagi ng Magnesium Country. Bagaman malaki ang lugar, ngunit walang mga mapagkukunan ng mineral, kailangan ba talagang mamuhunan ng malaki doon?
Huwag masyadong magtanong, sa madaling salita, gusto kong bumili ng maraming lupa hanggat maaari sa bayang ito sa loob ng isang buwan, at gusto kong markahan ang bayang ito. Ang aming napakagandang tatak, matigas na sabi ni Su Qingzhou. Naiintindihan, matigas na tumanggo si Chenya, at idinagdag, Mr. Su, Deputy Director Queen ng istasyon ng TV sa hapon ay nag-ayos ng isang live na broadcast ng iyong talumpati, at opisyal na iaanunsyo ang pagtatatag ng Ivy Foundation. Ang iyong panig kung nakatakda ang oras, pupunta ako at kukumpirmahin. Well, sundin mo lang ang orihinal na plano. Kung wala kang ibang gagawin, lumabas ka na lang, sabi ni Su Qingzhou. Ngunit hindi nagmamadaling umalis si Chenya. May masalimuot na ekspresyon sa mukha niya, Mr. Su, meron po. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Paano mo natutunan ang kalokohang ito, sabihin mo, ano ang problema? Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nagtanong. Sinabi ni Chenya, nasa parking lot ako ngayon at nakita ko sina Ye Fan at Vice President Feng. Maikling inilarawan ni Chenya ang kanyang nakita, at nang makitang lumalamig ang mga mata ni Su Qingzhou, nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki sa kanyang puso. Mr. Su, ipinagbabawal ang pag-iibigan sa opisina sa aming kumpanya. Sa palagay ko ay kailangang ipaalam sa iyo. Tutal, lahat sila ay lubos mong pinagkakatiwalaan. Sa palagay ko ay hindi nararapat na gawin ang ganoong bagay. Okay, itinaas ito ni Su Qingzhou. Kamay, sinabi, alam ko, lumabas ka. Oo, Presidente Su, tumalikod si Chenya at lumabas ng opisina. Matapos mag-atubiling maghiwalay sina Ye Fan at Feng Yueying, bumalik sila sa opisina na may napakagandang mood. Gayunpaman, hindi rin siya naglaro, ngunit sumandal sa kanyang upuan, iniisip ang tungkol sa mga kasanayan sa boxing na nakita niya mula sa mga angkan ng Jiujie Village sa kanyang isipan. Ninanais ni Ye Fan na pag-isipan ang mga kung fu na ito, ang asensya ay naroroon, upang ito ay maisama sa kanyang sariling pag-unawa sa sinaunang martial arts. Matagal na panahon na rin mula nang siya ay sabik na bumuti ang kanyang lakas. Bago niya namalayan, pasado 3:00 pa lang ng hapon nang marinig ni Ye Fan na may nagbukas ng TV sa opisina. Magsimula na tayo, sabihing 3:00 ng hapon. Oo, lahat ng nakakita sa istasyon ng TV ngayon lang ay dumating. Ilang kasamahan mula sa Departamento ng Seguridad ay naghihintay na nanunood ng TV. Tumayo si Ye Fan, lumapit at nagtanong, ano, bakit ka nanunood ng TV? Bagamat may TV sa malaking opisina, halos hindi ito ginagamit maliban sa ilang video conference. Kapatid na Fan, hindi mo ba alam? Magkakaroon ng talumpati ni Pangulong Su mamaya, sabi ni Jiang Chao. Ano ang sinabi ni Pangulong Su? Nagtataka si Ye Fan. Lumabas si Hanggayo sa oras na ito, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at sinabing, napakalapit mo kay Pangulong Su, hindi mo ba alam? Nag-donate si Pangulong Su ng 10 bilyong personal na ari-arian kanina, ngunit ipinagkatiwala ni Pangulong Lee ng Ivy Welfare Institute na hayaan si Pangulong Su na magpatuloy na pamahalaan ang pera at itatag ang Ivy League Foundation. Bagamat foundation ito ni President Lee sa pangalan, ang manager ay si President Su pa rin, at mukhang inaprubahan na ito ni President Lee at naging public fundraiser. Pondo. Nangangahulugan ito na pinamamahalaan pa rin ni G. Su ang 10 bilyong yuan, at ang pondo ay patuloy na lalago pagkatapos ng pangangalap ng pondo. Ang media at pampublikong opinyon sa labas ay nagsabi na ito ay si G. Su na gumagawa ng pekeng kawanggawa, at hindi niya naibigay ang pera mula simula hanggang katapusan. Pumunta ka, kaya kailangang tumugon ng positibo si Pangulong Su sa bagay na ito. Natigilan si Ye Fan saglit, narinig niyang sinabi ni Su Qingzhou na magtatayo siya ng foundation, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang malaking hakbang. Biglang naunawaan ni Ye Fan kung bakit sinabi ni Chu Yunyao na ang investment na ito, si Su Qingzhou ay kikita ng tuloy-tuloy na tubo. 10 bilyon, hindi alam ni Din Lee kung paano ito gagastusin, at ang relasyon ni Din Lee at ng kanyang sarili, dapat akong magtiwala kay Su Qingzhou, kaya sa huli, babalik ako sa Su Qingzhou. At lumapit si Din Lee at itinatag ang pundasyon, na mas madaling ipasa ang pag-aproba. Matapos itong maging pampublikong pondo, ang kayamanan ay maaaring patuloy na tumaas. Sa mga kasanayan sa pamumuhunan ni Su Qingzhou, hindi nagtagal ang pondong ito ay mabilis na umunlad at naging 20 bilyon, 30 bilyon. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Ye Fan na siya ay nalinlang, ngunit hindi ito dahil ayaw niyang samantalahin ni Su Qingzhou ang kanyang relasyon kay Pangulong Lee. Kaya lang ang pakiramdam na ito ng pagiging nakakubli ay naging lubhang hindi komportable kay Ye Fan. Noong una ay naisip niya na gusto lang ni Su Qingzhou na magbigay ng kontribusyon sa mga anak ng orphanage at sa pagsusumikap ni Din Lee. Ngunit ngayon tila nag-donate na si Su Qingzhou ng 10 bilyon, at nabilang na ito. Tama, hindi talaga gagamitin ni Din Lee ang pera. Masasabing si Su Qingzhou ay napakatapang at may kaalaman, ngunit higit pa riyan, nalaman ni Su Qingzhou ang sikolohiya ni Din Lee, at ginamit din ang relasyon nila ni Din Lee. Nang si Ye Fan ay nakaramdam ng komplikado at kahit na medyo inis, nagsimula ang live na broadcast ng balita sa TV. Minamahal na madla, tayo ay nasa punong tanggapan ng Splendid Group. Nitong mga nakaraang araw, mayroong magkaibang opinyon kung ang chairman ng Splendid Group, si MS Su Qingzhou,
ay may peking charity at ginamit ang pangalan ng foundation para kumita. Sa umaga, inanunsyo na magsisimula ng gumana ang foundation, at ngayon, tutugon si MS Su Chingzo sa insidenteng ito kasama ang mga direktor ng Ivy League Foundation. Pagkatapos maipaliwanag ng reporter, lumingon ang kamera sa mataas na platform, ang pera ni Su Chingzo ay napunta sa podium. Sa pagharap sa sumusunod na grupo ng mga reporter na matagal nang inaabangan, pati na rin sa mga empleyado ng kumpanya, hindi nagmamadaling magsalita si Su Chingzo, ngunit dahan-dahang kinuha ang isang makapal na libro. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.